So, may nag-comment sa aking YouTube video, luma na siya, Okay. about Japan. Kailan ba tayo uli nag-Japan? April. Pero mas luma pa doon yung kinomentan niya about do sa 5 days, 4 nights DIY Tokyo, Japan travel budget. Okay. So nakita niya siguro mura eh. Alam ko nagto-35,000 per person tayo dun eh. Ngayon, ang tanong niya, ito, huwag ka maugulat. Dalawa yung hotel for 2. Maigpit daw ba yung Japan kung 3 sila? So ang binook niya ay good for 2. So ang question na sa'yo, mahigpit ba ang Japan kapag 3 silang dadating? Oo. Pero ang binook niya ay 2. Mm-hmm. Oh, sagutin natin yan dito sa Travel and Real Adulting Podcast. Welcome kayo dito, guys. I'm Jamie. And I'm Jan. So pag-uusapan natin all about travel, real adulting, at yung mga comments nyo, at yung mga nagtitrend dyan ng mga travel, something sa Threads, Facebook, at IG. Pag-usapan natin yan dito. Yes. So, balik tayo dun sa, maganda yan galing sa comment yung magiging topic natin ngayon. Kaya kung meron kayong gusto talagang isuggest na next topic, comment lang kayo, kahit sa ang socials namin. Yeah, so balik tayo dun. So maigpit ba ang Japan? Ang sagot ko ay yes. Actually, ang sagot ko dyan, kahit saan po mahigpit pag ganyan ang ginawa nyo. Uy, hindi kasi actually sa Pilipinas kasi may pakiusap eh. Di ba? Parang culture or ugali. Ugali na yun ng Pinoy na baka pwede, baka makalusot. So, I think it happens sometimes dito sa atin. Lalo na kung maliit lang yung batang kasama, baka makalusot nga. Pero pag nasanay ka sa ganung ugali, pwede mo nga siyang madala sa ibang bansa na hindi ganun yung culture. For example, yun na nga, yung nag-comment sa'yo. Kung sa Japan kasi mo gagawin yun, hindi po pwede. Mahigpit sila doon. Okay, may body count no? Tama ba yun? Ang pangit. Parang yan, kakapanood ko ng mga series na medyo dark eh. Di ba body count parang bilang ng namatay? Oo di nga ba? Kaya nga kakapanood ko ng mga hunter with a scalpel. Anyway, yun. Ayun. Pag sinabi, na kunyari yung hotel is nakasulat naman dun eh. Pag binasa mo, nandun na yun eh. Kapag nag-book ka. Parang max adult 2, child 0. Oo, yun. Diba? Tsaka pag mag-book ka ng hotel, pwede mo naman ilagay 3 kayo eh. Add mo na yun agad, diba? Kung baka kasi hindi niya inaasahang sumama, no? Pwede rin. Hindi mag-book yun ng isa. mag-book pa ng isa. Pero paano kung bata? Ayun. Siguro, I think, dalawa yan. I-rebook mo. Or contact the hotel. Mismo. Kung pwede. Isa pa lang pwedeng way yun. Kasi baka naman pwedeng mag-add, pero magbabayad ka dun sa on the spot. Sa desk mismo. Pero as much as possible, wag mong bibiglain na nandun ka na, tsaka mo sasabihin na may +1 po ako. Paano kung hindi pala talaga pwede, tas di pa kayo papasukin talaga. Yeah. Ito yung sa Japan. Sa mga pupunta ng Japan, usually ayaw nila ng ganon. Nung bibiglain sila. Okay? Wari, pag sinabi mong dalawa kayo. Kung sinabi yung darating kayo ng ganito, darating kayo ng ganito. Usually. So medyo, pag naiba yung flow nila, parang nagugulo sila. Parang robot na nagmamalfunction. Ganon sila. Magandang metaphor yun, guys. Kung medyo magulo or parang, paano naging robot? Ganito kasi sila. Very strict sila sa rules. So, kapag may konting nabago dun, wala silang parang contingency plan agad-agad na if ganito ang nangyari dito, then ganito. Wala silang else. Hanggang then lang, parang gano'n. Not generalizing pero usually, most of the time na kunyari, tatry mo, makipapakiusap mo, pero sa fine print, 2 lang dapat. Tapos may biglang dumating na pangatlo. Magugulo sila nun. Hindi sila sanay mag-deal sa gano'n. Kasi nga, mahilig sila ang basic nila is sumunod sa kung anong nasa fine. Kaya mahigpit talaga ang Japan. Sa totoo lang. Pero, yun yung charm ng Japan. Kasi kumbaga, automated na eh. Hindi ka na magsasalita. Kumbaga, dahil fine print. Andun na yun eh. Andun na lahat yun. Kumbaga, susundin mo lang. Wala na yung tipong, paano pag ganito? Pwede ba kaya yung ganyan? Pwede pa po ba yan? Hindi lang yun. Dito lang yun. Doon talaga, kumbaga, pag sinabi mong 2 days, 2 days. O kaya sa pagkain, pag sinabi mong ganito, ganun iahain sa inyo. Hindi yung miniature version o hindi yung expectation versus reality. Hindi. Ganun talaga. Kumbaga, pag naiba pa yon, talagang magtataka sila. Baka may nagkamali pala talaga sa part nila. Ganun sila. Parang, kung ano yung sinabi, yun. And then, balik ako doon sa pag nag-check-in, no? Pag may mga ganong incident, feeling ko, isa sa reason ba't sila
Wiwindang is sanay kasi sila na hindi masyado yung confrontation. Oh. Parang kaya nga uso dun yung self-check-in sa hotels. Meron silang mga machines, guys, sa front desk. May machine sila na ikaw na maglalagay ng passport mo, ikaw na magta-type ka ba ng name? Hindi na. Magta-type pa yung iba. Yun. Basta may machine na sila sa front desk na dun ka na lang mag-check-in at dun ka na rin mag-check out. So, pwede kayong mag-check-in at check-out sa hotel nang walang kinakausap na front desk assistant. So, ganun sila kasanay na pwedeng magkaroon ng transaction without maraming usap. Gets mo ba? No, hindi, natatawa kasi may pumasok na thought sa akin. Wala yung ganito. Pupunta ka sa hotel. Tapos, alam mo ba? Cruise? Kilala ko yan. Mga cruise dito. Wala yung mga ganun. Extra talk. Halos hindi nagsasalita doon. Walang small talk po sa Japan. So, tsaka parang iwas nga sila. Kaya nga sila may mga automated na ganun. Pati yung mga pag-order ng food. Hindi ka na order sa waiter. Walang ganun sa iba. Yung may machine na rin. Pipindutin mo doon yung gusto mong food. Lagay ka lang ng pera. Susuklian ka na rin ng machine. Wala ka din kinausap na, diba, waiter or staff. As much as possible. Ganun sila. Even sa mga local ramen shop, mga vending machine. Machines na lang. Machine na lang. So, parang pag gusto mo yung toppings, maglagay, yung tinandun na rin. No, pero yung ganyan. Big ramen, toppings, egg, toppings, ganyan. Yeah. No? Pipindot-pindot ka talaga, kumbaga. That's the charm. Less na lang yung usap, okay? Kaya nga parang, di ba, sinasabi nila, introvert heaven si Japan. Kasi, ang dami mong pwedeng gawin doon, puntahan, nang hindi na nakikipag-usap sa tao. So, kung hindi ka marunong mag-Japanese, or basta, yung kausap mo hindi rin masyado marunong mag-English, pwede ka makasurvive kasi, una, marami ng signs. Marami ng Pangalawa, English yung mga food nga. Pwede ka nang umorder via pindot sa machine nang hindi kumakausap sa waiter. Tapos yung hotel, pwede ka nga mag-check-in and check-out nang hindi kumakausap ng receptionist. Ganon, ang charm ng Japan. That's why we love it. At doon din nasasabihan na maigpit ang Japan. Kasi talagang sobrang susunod ka talaga, law-abiding. No? Speaking of law, yan. Bawal ka doon na magulo, natural. Okay. At marami silang mga rules, guys, na I highly suggest kung hindi nyo mabasa yung buong rules nila, ito yung pinakasimpleng rule. Kapag walang gumagawa doon, nakita mo, for example, parang walang nagdo-drone dito sa city na to wag mong gagawin yon. Wag kang magpapapampam na, ay, walang nagdo-drone. Ako ang una magpapadrone dito sa Tokyo, Japan. Sobrang papansin talaga. Wag kang maging papansin kasi may nahuli na po na foreigner na nag-drone. Ang sagot niya, hindi niya alam. Ito pa naman sa Japan, hindi reason yung hindi mo alam. Huliin ka, di ba? O i-deport ka. Gusto mo ba yun? Hindi, di ba? At isa pa, yung tipong if ever na harangin ka, hinaharang Lalo yung mga foreigner, usually may mga tattoo pa nga Minsan, may mga random checking sila dyan. Harang ka. Di pa natin na-experience to, pero nakita ko lang sa social. Hinarang sila ng police, tinanong, hinanap yung passport, kaya dapat laging dala yung passport nyo. Hindi lang siya pang discount sa mga travel tax shop. Ano rin siya, in case na harangin kayo ng police, is papakita present mo. Nyo lang. O usually yun naman yung unang hanapin nila. Passport, mas tourist parang ba? aberya pa pag di mo dala di mo na present. Parang magtataka, ba't wala tong passport with kasama niya, di ba? Di ba? Ano yun? Kumbaga, baka isipin TNT ka pa. Red flag agad yun. Baka lalo ka pa tumagal sa confrontation with the police. So if ever ma-confront ka ng police. Be calm. Titingnan lang naman yung mga kung meron kang gamit na hindi naman yan parang may ipaplant or something, wala namang gano'n. Talagang lang talaga, tamang hinala lang din yung mga police ng Japan, lalo sa mga medyo red light district sa Japan kasi nga, alam mo naman ang dami doon mga nagkalat din. So, ingat-ingat lang. At ito pa, sa mga bawal, okay, mahigpit sila. Huwag kayong magdadala ng mga delata, huwag kayong magdadala ng mga... Bawal ba? Hindi, yung mga meat pala, sorry, meat. Meat. Basta, hindi processed. Oo. Alam ko, pag mga canned, pwede pero para sa akin, mas maganda. Mas safe, wag na lang. No? Wag na lang kasi... Pero bawal na bawal yung mga, lalo na yung mga hindi well-packaged. For example, Yum Burger. Yun, wag yun. Huwag kayong magyayabang din sa social media na gano'n kasi bawal yun. May mga sila may mga... Napaka-specific na sinabi ko, yung burger. Kasi Jollibee no? May gumawa kasi, parang nakita ko. Tapos, mga ganung bawal, mga danggit.
Mga ganon. Kasi may quarantine area for for animal and plants, iba, kahit plants. Ayun, may mga ganon. Kumbaga, iniiwasan kasi nila yung mga disease. Okay? Yeah. Ganito yan eh. Ang technique lang naman dyan, tingin ka lang sa paligid eh. Pag may nakita ka doon na for example, bawal, dala mo, ikaw na una mag-approach sa kanila. Kaysa yung ikaw yung i-approach. Kasi mas nakakatakot pag ikaw yung in-approach. Unahan mo na sila. Di mo alam din eh. Na nagtatanong. Kung talagang wala kang idea, unahan mo na sila, tanongin mo na, diba? Nag-i-English yung sa mga immigration. Okay? So, para i-presenta mo na ito po yung meron ako. Kaysa yung may lalapit pa doon. Kasi may mga sniffing dogs dyan. Okay? Sniffing dogs. Sniffing. Nag-i-sniff. Sniffing dogs. Yan. Ayan. Meron. May grammar Nazi dito eh. May mga nag-i-sniff dyan. So, baka ito yatago mo, no? Is yung burger mo mahuli yan. Di may risk ka pa. Oo, diba? So, ingat. So, balik tayo dun sa kung strict ang Japan. Nasa ano talaga eh. Yung meter, higpit meter, nasa ano talaga. Yes, nasa yes. Pero ano siya, hindi naman siya mahirap sundin if you will observe. Okay, sige. Balik tayo dun sa, wala kasi akong idea eh. Hindi ko ni-research anong bawal o hindi dito eh. Observe ka na lang sa nasa paligid mo. For example, lalo na sa train etiquettes. Wala kang naririnig na nag-uusap ng malakas, naka-speakerphone sa, yung malalaman mo yung buhay ng... Wala kang naririnig na naka-loudspeaker na TikTok. Oo, yung mga music na nila loudspeaker, walang dalang earphone. Wala pong ganun doon. So, gagawin mo ba o hindi? Syempre hindi, di ba? Syempre gagawin ko kasi papampam ako eh. O kung papampam ka, sige gawin mo. Pag titinginan ka, promise. Kasi naka-experience tayo one time, I think French girl. Kasi, bonjour, mga ganun yung tunog. Sorry, hindi ako marunong. Basta naririnig natin, ang lakas ng boses ni ate, nagpe-French. Tapos, hindi naman siya naka-speaker, pero yung boses niya sa pakikipag-usap sa phone, malakas kasi naririnig nga namin eh. Tapos, siya lang yung maririnig kasi nga tahimik yung mga ibang passengers. Hindi maiiwasan, mapapatingin kami doon. Tapos, makikita ko iba tumitingin din sa kanya kasi nga siya lang yung nangingibabaw yung boses. Diba? Hindi ka naman huhulihin doon like yung sabi mo kanina yung may police or what. Pero, you are disturbing eh. Actually, maaari siyang hulihin doon. Maaari siyang pagsabihan. Ito, mahigpit ang Japan at the same time maluwag. Di mo napansin wala masyadong mga gwardiya doon. Oo nga, no? Oo. Standard namin kasi, guys, kunyari Japanese ako, no? Kaya kami walang guard dito. Standard naming lahat ay sumunod kasi sa rule. Oo. Kaya hindi namin kailangan ng mga nagbabantay lagi sa mga sulok-sulok. Sa mga mall, yung tipong pagpapasok ka ng mall, may drumstick, wala silang ganon. Wala silang ganon. Yung may drumstick na ginaganon-ganon lang pero hindi naman talaga chinecheck. Wala silang ganon. Even din sa train, usually, may mga nasakyan nga tayong train, one-man train eh. May nasasakyan tayong train, wala nga ticket na bus eh. Oo. Diba, one time parang, JR Pass yun, B. Parang wala tayong pagtatapan. Papakita mo lang. Oo, paano kung yung iba dun minsan makakalusot na eh. Kasi nga, wala siyang yung pinapasukan na ticket na ganun. Unlike yung mga ganun, di ba, may harang yon. Bubukas lang pag ginano mo yung ticket or pinasok mo yung ticket. May mga ibang train stations dun, walang ganun. So either i-show mo lang or minsan nga wala talagang tao. Parang integrity mo na lang na may ticket ako kaya ako magpa-pass by dito. Or magtatap ka lang. Kahit na walang haharang, wala yung mag-check na natap mo na ba? Tama ka dun, no? Parang maluwag yun kasi nga walang bantay, ganyan. Pero mahigpit din in a way sa ibang bagay nga. Pero kaya sila ganun, may kakayahan silang maging maluwag na ganun. Kasi nga, they trust each other na walang magulo dito, ay walang pasaway dito. Yun. Kaya nga maluwag sila pero mahigpit. When I say mahigpit, kasi pag nahuli ka, yari ka. Oo nga, no? Yun. Kaya yung mga, madedeport ka or worse, pwede kang makulong or pwede kang ma-blacklist na. Maraming mga influencer na naba-blacklist sa Japan. Kasi sobrang papansin eh. Oo. Kumbaga, ingat lang din kayo kasi baka di na kayo makapunta ng Japan. Diba, ang dami mga gandang puntahan sa Japan tapos di kayo makakapunta sa ibang miss out. Diba? Na, kasi nga, pasaway. Nagpasaway ka ng isang beses tapos ang parusa niya is baka lifetime di ka na makabalik doon. Mga ganong scenario. Remember, yung passport nyo is nakalagay sa immigration yan. Kumbaga, naka-record yun. So, kaya kung kayo sa Japan, diba, dito sa Pilipinas, mag-check-in ka sa hotel. Pingi pong deposit na 1,000
pesos para if ever pa may mga damages sa room nyo. Sa Japan, di pa tayo hiningan ng kahit na anong security deposit. Wala. Oo nga, no. Di ba? Sasabihin natin mahigpit ang Japan pero wala silang security deposit. Ibig sabihin, kahit na ibalahura mo yung room, pwede kang umalis bigla. Pero, or may kunin ka. Oo. Here's the catch. Kasi yung system nila is on place for that, pwedeng ipa-hold kayo talaga ng immigration kasi may passport kinuha nila yung details ng passport mo eh. And then sa immigration, meron kang record ng passport mo doon, ikaw mismo ng record mo. Pwede sigurong doon nila i-weigh. So parang yun nga, mahigpit na maluwag nga. Ang ganda nung pagkakaano mo doon ah. Japan is mahigpit na maluwag. Oo. Totoo yun. Mahigpit na maluwag siya kasi talagang kailangan mo lang naman sumunod eh. If susunod ka sa lahat, feeling mo, ang luwag ah. Kung hindi ka pasaway, ang luwag ng Japan ah. Pero kung pasaway ka, ba naman yan? Lahat na lang, bawal. Yun. Ganun magiging effect ni Japan sa inyo, guys. So for us, it's maluwag. Sabi, ano ba yan? Japan, bawal paki-paki. Ba yan? Diba? Kasi nasala yung mga tao dito. Yun nga eh. Yung nakikinig nito right now, I think mag-a-agree naman na nasa, ugali nating mga Pinoy yun. I'm not saying na sobrang bad nun kasi it helps din naman sometimes na baka pwede to ganyan. Tas wala namang bawal doon or wala namang mawawala pag pinagbigyan. Pero kasi as much as possible, wag nating dalhin yon sa ibang bansa kasi iba na po yung culture doon. Diba? Hindi na sila pwedeng basta magbigay. Magbigay? Tapos parang ganun na, hindi ko maisip yung term. Basta-basta kahit kanino kasi lalo na hindi naman sila nasanay sa ganong culture or pag-uugali. Ito yung maganda sa ibang bansa eh. Or kung nagta-travel kayo, iba-iba talaga yung culture. So, wag nyo dadalhin kung ano yung nakasanayan nyo sa ibang bansa. Okay? Hindi porket na nagta-travel ka sa ibang bansa, may privilege ka. Usually kasi parang gano'n, hindi, nag-travel ako sa bansa nyo, serve me. Ako nagbabayad ng mga ganito, may travel tax whatsoever. Hindi gano'n ang pagta-travel. Usually, ang pagta-travel is to respect one's culture. Yeah, tsaka diba? to know how they live their everyday lives, know their culture na mismo, traditions nila, ganyan. Pag pupunta ka doon, mas magandang ikaw yung umalam nun, hindi yung sila yung aalam sa culture mo na dapat ganito kasi ganito sa amin. Kaya pumunta ka pa sa lugar nila, di doon ka na lang sa inyo. Yung medyo, sorry, pet peeve ko yun. Yung mga tao nagsasabi nun na, ganito sa amin wala ka sa inyo. Isipin mo na lang guys yung pagta-travel is parang pupunta ka sa bahay ng katropa mo or sa... Lagi ko narinig yung analogy na yan. Sige, tuloy mo. Diba? Sa bahay mo, for example, laging nakataas yung paa mo dito sa table. Taas mo nga para makita nila. Ayoko. Yun, laging ganun. Ako madumi. Diba? Laging ganun ang mannerism mo. Ikaw ba pag nasa ibang bahay, ganun ka din? Pwede natin sabihin, yes, close ko yun Diba? Paano pag sa iba, boss mo? Oo nga, in-invite ka ng boss mo for dinner. Kasi may pag-usapan, ganyan-ganyan. Diba? Tataas mo ba yung paa mo? Diba? Magiging feel at home ka ba? Diba? Ganun din siya. Diba? Even na feel at home ka kami. Siyam na balik kami sa Japan. So parang feel at home na tayo doon. But still, we respect their home. Diba? Kahit ako naman sa mga katropa ko, kahit feeling close ko na, close pala kami, tapos feeling close kami ng mga magulang niyan, hindi ko pa rin dadali yung pagkabalahura ko sa bahay. Maghuhubad ka doon ng t-shirt kasi ang init, kunyari. Init ba dito? Tapos magbibrief ka na lang, Hindi, kahit t-shirt nga lang Huwag naman yung brief OA ka. Pero kahit t-shirt na lang, di ba, hindi mo pa rin gagawin. Diba? O kaya, gagamitin mo yung sabon niya. May kiligo ka, gagamitin mo yung sabon niya, pati toothbrush niya. Ano ba yan? Diba? Respeto. Yun, yung word, respeto. Kasi if you respect their culture, asahan mo, i-respect ka din Tsaka mas feeling ko isa yun sa way na ma-enjoy mo palalo yung gala mo Yung mawawala yung ibang hassle na magkakaroon ka ng bad trip kasi hinarang ako ni ganito ganyan kasi may ginawa ka talagang pangit, diba? O mababawasan na yung ganong mga events or pangit na experience. Most of the time, palaging maganda. Yes. And then yun nga, may natututunan ka pa, diba? Yun yung maganda sa travel And para sa akin, isa yun sa dapat essence ng pagta-travel. Yung malaman mo yung culture nila. Pati nung kung saan ka pumunta. Local man to or ibang bansa. Kasi iba-iba nga tayo, di ba, ng way of living, culture, ganyan, tradition. The more you travel and know kung ano yung ganun nung isang lugar, the more you learn. Yun, learning talaga is key. Kaya sarap mag-travel. Oo, kaya sarap mag-travel. Tsaka yung nakaka-addict
sa Japan lang tayo sinasabi natin Japan mahigpit. Pero if ever you will go sa ibang bansa, may mga ibang different set of ano na naman. May different side of higpit, different different set of rules. So iba-iba yan guys, no? So ikaw yung mag-a-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Kung ikaw is palingkera, please lang tinan mo kung yung bansa na yon is tutugma sa pagiging palingkera mo. Hindi ko sinasabing hindi ka nababagay sa ibang bansa. May mga ibang bansa na okay lang. May mga kasing loud natin na bansa, like ano ba? Hong Kong siguro, sabi kasi nila medyo loud yung mga tao doon. At Taiwan kasi medyo mas maingay than Japan. Mas maingay ng Japan pero parang disiplinado like Japan. Parang ganon, no? Kasi yung nag-check-in tayo sa Cho Hotel, automated na rin eh. Oo. Parang konting usap lang eh. 'Di ba? Tapos unlimited drinks and food. All you can, bala ka, hindi yung sisitayin ka pa. Walang small talk. Yeah. Ganon. So, iba-iba. Actually, research is key. Tapos, observation, pag nandun ka na. Ay, tama yan. Kasi nung nag-Taiwan tayo, first time yun. First time natin, observe pa lang natin, doon pa lang kami sa papunta sa hotel namin, boss, may malakas na may pag-usap sa phone. Halatang alam mo na hindi siya foreigner, local siya. So, ibig sabihin, okay, pwede pala ditong ganito. Yun, so, you can do it, di ba? Yeah, pero hindi ibig sabihin na gagayahin mo I mean, alam mo lang. Parang dinagdag mo lang siya sa, doon sa record mo, okay, dito sa ganito, ganyan. Hindi katulad sa Japan, di ba? Hindi pwede yun. Mga ganon, hindi mo kailangan gayahin. Pero, added wisdom about dun sa place. Added na alam mo yung mga unwritten rules yun. Alam mo yung mga unwritten rules ng lugar. Iba-iba po yan. Sa atin, for example, alam mo yung mga unwritten rules. Pag may nadaan na simbahan, mag-sign of the cross, di ba? Mga ganon. Sa Japan, if you're Catholic, yeah. If you're Catholic, di ba? Pero sa Japan, ayun nga, respeto pa rin na yung simbahan dito kasi respeto eh. Hindi yung parang biglang gagawin mo siya. Papicture tayo sa loob. Sa mismong altar. Sabi natin, bawal nga yan. Bawal yun. Di ba? Sa Japan, wag ka rin maging sa mga shrine nila. Yung o kaya yung sa inari, yung mga ganon. Yung arko. Yung gagawin mong pang push up. O kaya magti-TikTok ka sa likod ng shrine. Yung sasayaw ka pa talaga na parang. Siyempre, may tunog pa yun. Ganyan. Yun, isipin nyo yun. Walang gumagawa nun. Wala kang makikita Japanese sa makikita mo dun na sa inari shrine or yung mga torii gates na nagpo-push up o kaya sa shrine na may sumasayaw na TikTok. So, bakit mo gagawin? Diba? Observation pagdating pre before you go to kung saan ka pupuntang travel, research. Pag nandun ka na, observe muna. Observe mo. And then, yung respect, basic, dapat laging meron. Oo. Tsaka respect begets respect. Wow, English yun. Yeah. Ano yung ibig sabihin for today's video? Ano ibig sabihin nun? Please comment down below. Kasi di ko rin alam, naririnig ko lang yun eh. Basta alam ko, pag respeto ka, re-respetuhin ka din eh. Okay? Diba? So iba-iba ang tayo. Conclusion, Japan is mahigpit na maluwag. Wow! Kung nakinig kayo sa buo, you will get what we meant. Kaya, thank you for stopping by sa aming podcast. Nakakailang episode na tayo. We are actually 6 months old na. Magsa 7 ngayong July. No? Wow! 6 na lang, ganyan. So, kung first time nyo to first podcast nyo to, first episode na napakinggan nyo dito, thank you so much. Marami pa before, pwede nyo yun i-binge. And then, yung mga susunod, abangan nyo, pati yung mga vlogs, travel vlogs mismo. Namin. Kasi may pupuntahan na naman tayong international trip very soon. If I'm not mistaken, once na ma-upload tong episode na to, nasa ibang bansa na naman tayo. Yung. So, dami na naman kami masashare, di ba? So, follow lang mga socials namin and use our codes para makatipid kayo sa mga bookings nyo sa Klook and Agoda. Okay? Yun lang. Thank you so much. Bye-bye!